Alam ko yan, kaaway yan, mag-aaway yan, kaya hindi sila pinapadaan. O, Melissa. Mali po ang informasyon ni Kapitan. Nagwala ka sa amin. Ang sabi mo, kikinsuin mo. Huwag kayong tuloy ang bakod na yan. Kikinsuin ko yan. Nagwawala. Sir, paano hindi nagwawala? Ang bunganga nila, sir, parang mga bata. Pakinggan mo muna ako, Kap. Sandali lang. Ang natitira, Kap! nila. Kap! 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 Sandali lang, Kap! Ito ang problemang idinulog ng pamilya Aliboso sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Masolusyonan lang po yung maduming tubig po na naiimbak po sa likod ng bahay namin. Kinuha din ng ating programa ang panig ng inirereklamo ni Melissa na si Marie Chris Paicana. Galit at agad na inalmahan ang reklamo ni Melissa. Bakit hindi sila gumawa ng paraan? 2 months po siguro or 3 months na ang nakalipas mula nung magdesisyon ng magulang ko na magbakod. Sa amin naman nai-stack ang tubig, kami ang nasa baba. Nakikiusap po kasi sa kanila dati yung nanay ko. Kung ganun pala yung stand mo, talagang mahihirapan ka na pakiusapan si Marie Chris. Malay mo si Marie Chris ang maging daan para sabihin sa kanyang magulang. Tinawagan din natin si Kapitan Bonifacio Abaroja ng Barangay Azucena, Camarines Sur. Pero si Kapitan, hindi na maitago ang galit sa dalawang magkapitbahay na nagbabangayan. Ikaw yung nagreklamo sa inyo, kaya yung kapatid niya, Si Melissa. yan ang problema sa kanila, hindi sila nagkakasundo. Yan magkakapit bakit na tatlo, ipapatawag ko yan dyan sa barangay. Ano pong solusyon ang nakikita mo para once and for all matapos itong problemang ito, Kap? Sino ako na ipapatawag mo? Kundi ang tanong ko, ano ang irerekomenda mong solusyon sa daluyan ng tubig? Pwede bang iwasan natin yung mga sinasabing pagbabanta at mga masasakit na pananalita kasi hindi yun makakatulong? Humingi ako ng pasensya kung ano man yung mga nagagawa namin. At saka sana naman magpatuloy na din yung magandang relasyon natin ng pamilya. Tinungo ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ang lugar ni Melissa. Pagdating ng aming team sa lugar, ay agad kaming sinamahan ni Kapitan Abaroja sa lugar na pinag-aawayan ng magkapitbahay. At dito itinuro ni Kapitan ang maaring daluyan ng tubig na nagmumula kila Melissa. Ito yung one. Kaya hindi ko nga pinakialaman kasi private yun. Ang nagpagawa niyang private. Ito. Kaya hindi ako Parang ano. ganito lang din po yung Oo. yung gusto po nilang mangyari. Yan po ba dapat yung dadaanan ng Oo, tubig nila? dapat. Matapos ipakita ni Kapitan ang mga maaaring gawing daluyan ng tubig, tumungo ng aming team sa bahay nila Melissa, pero ang kanyang ina ang aming naabutan. Hi, hello po. From Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Alam niyo po ba yung yung naireklamo sa amin ni Ma'am Melissa at saka okay lang po na matingnan po namin yung lugar. Halika na po, ma'am. Ganito po ang nangyari, ma'am. Di po ba mataas dito? Ngayon po pag naulan, lahat po dito ang tubig na andito. Nung magpagawa po ako ng bumbahan, yung tubig, diyan po, nalabas. Ngayon nagagalit sila. Ngayon, nagpagawa po ako ng sariling drainage para yung tubig po, isahan lang po na walang maperwisyo. Di po ba? Ngayon, nung nakagawa na po kami ng drainage, yun na po ang ginawang issue na nagawa po ng hanggang po yan dito. Kaya po pag naulan, hanggang po dyan ang tubig. Tingnan nyo po ang madumi naming tubig. Ito po ang pinagkakabahala ko kasi marami po akong apo. Di po ba paggigipit yan sa amin? Pinuntahan din namin ang inirereklamo ng pamilyang Aliboso na sinasabing nagharang sa kanilang daluyan ng tubig. Talagang umpisa pa, hindi kami sana magpapabakod. Kaya lang, sa lahat nindang
ano galing dyan. Dito sa amin. Yung pong option, talagang yung pong pader doon, yun ang pwedeng option talagang dadaanan. Dahil rito, napatunayan ng pamilya Paikana na wala silang kinalaman sa pagbara ng tubig sa likod ng bahay ng pamilya Aliboso. Sa aming patuloy na pag-iimbestiga, dito na namin nalaman na bahay mismo ng kanilang tiyahin na si Ellen ang siyang may dahilan kung bakit hindi makadaloy ng maayos ang kanilang tubig. Kaya, sila ang mag-uusap, hindi kami. So ito po talaga yung Labas kami dyan. Pero ang hidwaan na magkabilang panig mas lalong tumindi. Yung mga anak natin, may mga personalan, ayaw kong mailagay pa sa social media. Ang tanong ko, sino ang nagpa-media? Na alam ninyo na kami tahimik, nananahimik kami. Habang nasa kalagitnaan ng mainit na diskusyon, dumating ang mga anak ni Nanay Mirna na sina Maricris at Grace. Ma, teka mag-print sa camera. Sir, kami mayong consent kang video mo. Sino po si Ma'am Grace po sa inyo? Ay, hello po Ma'am Grace. Ano po kanina, napag-usapan na po namin nila nanay, tapos nakita na rin po namin yung problem. Hindi naman po talaga sa inyo po talaga. Sa kapitbahay naman po talaga. So ngayon po, pupuntahan po namin itong si... Oo. So hindi na po kayo ma-stress. Kayo po si Ma'am Maricris. Thank you din po no, sa ano po ninyo sa papayag niyo po no, sa amin po na makausap. Sila talagang, dati sila ang nag-aaway dyan patungkol dyan. Ang gusto ko lang mangyari, yung side namin, pakinggan naman. Na kami talagang hikaw, halos wala kaming mapagkukunan na suficiente. Kaya, yung mga dimad nilang gustong mangyari, hindi namin kaya ma-comply agad-agad. Para mabigyan linaw ang sinasabing dahilan ng kanilang problema, ay pinuntahan na rin namin ang tiyahin ni Melissa na si Ellen. Sinurvey po namin yung lugar, hindi naman po talaga siya yung pader na binild nila. Opo. Yung pader po na nagsara. Opo. Yun lang po yung problema dito, which is nakakonected po kay Ma'am Nanay Ellen. Nay Ellen, okay lang po ba makita po yung likodan ng bahay po ninyo po? Okay. Ito po, ang lagusan ng tubig nila. Ito po. Ipinakita naman ni Nanay Ellen ang dahilan kung bakit hindi makadaloy ng maayos ang tubig na nagmumula kila Melissa. Ayan po ang lagusan ng tubig. Tingnan niyo po yan. Oh. Kaya yun nagbakod sila. Kung ihingi po ninyo hihingi sila ng daan dito, pagdating po ng araw, may mga basura dyan, siyempre, dadaan pa sa amin yan. Pinaliwanag ko na eh. Dito na namin nalaman na nagkaroon na pala ng kasunduan ang dalawang panig, pero hindi nagkaayos. Ang option doon, ano po, so sinabi na pwede padaanin doon sa ilalim yung PVC. Tapos sila daw maglalagay sa ibabaw ng ang purpose para yung mga basura yata hindi pumunta. Sa huli, ay nagpakumbaba ang bawat isa upang matigil ang hidwaan ng pamilya. Basta yun, salamat po sa pagpunta nyo at naliwanagan nga po yung bawat isa dahil ako po apektado na eh. Sana po magkasundo-sundo, hindi po yung kung saan pa nakakarating na pwede naman po bagang i-resolve yan sa maayos naman na usapan. Nagpapasalamat ako ma'am sa inyo at nakita ninyo ang sitwasyon namin dito, aktual na sitwasyon sa problema.